Hello everyone, I'm Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras nito ay una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan na sa bawat araw talaga ay pinagkalooban din ng Panginoon na ating mga pangailangan. Malakas na katawan, malusog, ang ating hininga ay galing po sa Panginoon. Ay hindi po natin ito binibili at pinagsikapan. Ito po ay habag ng Diyos. Ito ay galing sa Panginoon. Ating bawat isa na buhay ay ito ay galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa bawat araw. Dapat natin talaga ay malaman kung ano ang tamang pamuhay para po na pagpapalain po tayo ng Panginoon. Ano man ang mangyari ng salimutan, huwag tayo mga kapatid susuko, no? Huwag tayo susuko sa ating kapanahonan ngayon na naranasan talaga natin at iba't ibang mga pagsubok, suliranin sa buhay. Subalit mga kapatid, alam po ng Diyos na talaga ito ating kalagayan ngayon ay pahirap ng pahirap. Huwag natin hayaan mga kapatid na dahil sa mga kahirapan ito ay makalimutan po natin ang pangako ng Panginoon na siya babalik. No, yan po ang pinakamalaga sa atin, na ang pangako ng Panginoon huwag natin kalimutan. Kaya nga minsan po ay ang mga tao din ay ginagamit din ang pagkataon na parang sirain lang po ating pananampalataya. At may mga tao talaga na sabihin natin nangungutya sa atin na sana po ang kanyang pagbabalik, sapagat nangako siya mga kapatid dito po sa John in chapter 14 in verse 3 mga kapatid, na kumanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo kung saan ako, nandoon din kayo. So yung mga kapatid, na pangako ng Panginoon ay maasahan sapagkat ang Panginoong Diyos po ang nagsasalita sa magitan po ng anak. At kaya hindi po tao nagsalita, ang Diyos po mismo ang nagsalita sa magitan ng kanyang anak na ating Panginoon Kristo. Subalit mga kapatid, darating ang panahon na mayroon mga tao na kukutya po sa atin na magsasabi, nasaan na ba ang kanyang pangako? Nasaan na ba ang kanyang pagbabalik? Di ba nangako siya ibabalik? So ganun po mga kapatid, na mayroon mga taong ganyan na ito po ay tayo po ay pinangakuhan ng Panginoon na sabi niya, kung mahanda ko na ang lugar para sa inyo, ako'y babalik. Pero ang mga tao sa limutan, darating ang panahon na kukutyain po tayo, nasaan na ba ang kanyang pangako? Nasaan na ba ang kanyang pagbabalik? So darating talaga yan sapagkat nakasulat na ito sa Biblia. Kahit ngayon mga tao nga, kahit sabihin natin talaga na ang Biblia nagpapatunay na talagang babalik siya mga kapatid at kukunin po tayo. Pero minsan po ang mga tao ay darating ang panahon, kukutyain mismo tayo ng mga tao sa limutan, nasaan na ba ang kanyang pangako? Na mga kapatid, yan po ang sinabi ng Biblia na talagang mangyari talaga. Dahil po ang Panginoon po nagsalita sa pagitan ng mga apostol. Ito po sinabi ni Apostol Pedro sa chapter 3 verse 3 up to 5 dito po sa 2 Peter. Mga kapatid, pakinggan natin. Ay kung ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. So ito talaga mga kapatid, ipaalala po sa ating mga apostol na sinabi ng mga propeta at mga apostol na mayroon pa talagang mga pangako ng Panginoon na sinabi sa mga apostol na maghanda siya ng lugar doon sa kaharian ng Diyos Ama at kumandaan niya siya ibabalik mga kapatid. At sinabi sa verse 4, Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manliliba at susundin ang masasama nilang nasa. so manlilibak, mga marites talaga, manlilibak. Ito
Itong panahon natin ngayon mga kapatid, ito talaga ay nakita na po natin na maraming manlilibak talaga sa ating kapanahonan ngayon. At yun talaga ay sinabi ni Biblia na talaga, darating sa atin ang mga manlilibak. Tandaan po natin mga kapatid na hindi po nagbabago, na sabihin natin kanila pumuhay maritis-maritis pa rin. Sige lang, basta ang Biblia nagsasabi, nangyari talaga yan. At nangyari talaga ngayon, ang manlilibak marami talaga, no? Minsan po ikaw binabantayan, pero ang sarili po nila ay hindi binabantayan. So ganyan po ang kalagayan. Verse 5. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa rin pagbabago mula ng likhain ng mundo. Ayan mga kapatid, so biblical talaga na nasaan na ba ang kanyang pangako? Diba nangako siyang babalik? Totoo nga, sinabi niya sa John chapter 14 verse 3 na kumanda ko ng lugar para sa inyo ako'y babalik. Ito po ay kukutsain tayo ng salimutan, bakit wala pa? Pag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo, upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Ayan po maliwanag po talaga, nangako siya dito. Pero darating ng panahon na ang mga tao, ang pangako na ito ay gagamitin na po nila na para ang tao hindi po manampalataya. Nasaan na ba ang kanyang pangako? Diba? So ganun po ang salimutan, kasi talagang ang dyablo napakarunong din, no? Gumagamit ng mga tao din para tayo mga tao ay manghihina po tayo, no? Sisirayan ang panampalataya, tinuturuan tayo ng kasinungalingan para po na masira po ang panampalataya po natin. Now, tandaan po natin pangako na ito ay talagang pinatunayan ng Panginoon na siya ay babalik. Now, ito'y pinatunayan na ni Apostol Pablo mga kapatid, na sinabi po niya ito sa mga kapatid sa 1 Thessalonians in chapter 4 and verse 16 up to 17. Ito mga kapatid ay pinatunayan sa Pablo na talagang sinabi ng Banal na Espiritu na mismo siya ay bababa sa lapaap. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Katapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Amen. So ito pinatunayan sa Pablo, talagang bumalik na, no? Kasi ito pinatunayan niya na nakita, ang sabi niya mismo ang Panginoon bababa nasa lapaap at mabuhay tayo una naman kay Kristo. At ay mga buhay patitira, agawin natin ang lapaap kasama ng mga muling pinuhay, makapili natin si Kristo magpakailanman. So yun na po, pinatunayan sa Pablo, talagang mangyari yan. Now ngayon mga kapatid, ito ba talaga ay sinampalataya natin o inasahan natin? O baka po mga kapatid, tulad tayo ng iba na nangungutya na nasaan ang kanyang pagbabalik. Pero mga kapatid, sa ating mga totoong Kristiyano na manampalataya ay umaasa talaga at hanggang sa mga araw na ito. Kaya nagpatuloy po tayo sa paglilingkod, nagpapatuloy po tayo sa pag-aral ng Biblia at pinapangaral natin ating unawa at pinaunawa natin para po rin masayang ang mga panahon. No, sa bawat araw, ulubin ng Diyos makapag-create tayo ng mga video, kahit pa paano, sa Panginoon dito mga kapatid, marami tayong matutunan at maging matatag po ang ating pananampalataya. Kasi ang salita ng Diyos talaga, mismo mga kapatid, ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya itong salita, pinag-aralan po natin sapagkat sinabi ng Panginoon kay Josue, tandaan po natin sa 1:8 dito sa Josue, na pinagbilinan po ng Panginoon si Josue na ito talaga ay dapat pagbulay-bulayan natin, na huwag natin ito mga pabayaan. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So ito talaga ang ginawa natin araw at gabi. Lubin ng Diyos, meron tayong panahon. So kapag ano po tayo ng signal ng gabi, nakapag-live po tayo. Kung sa araw naman, nag-create tayo ng mga video at saka nagla-live po tayo. Kasi ito po ang sabi ng Panginoon para unlad po.
no? Uunlad po ating buhay dito sa limutan. Paano unlad tayo kung trabaho lang talaga ang nagpapaunlad sa atin? Hindi po, kasi ano man ang gawin natin, lahat na ating ginagawa mga kapatid, hindi po yan ang basihan na talagang sigurado ka na makakamit tayo ng kaligtasan. Yan ang kaligtasan natin, nasa salita po ng Diyos. Wala po sa ating pagsisikap sa pagtatrabaho. Buhay nga tayo, nakakain tayo, naghanap buhay tayo, pero mamatay pa rin tayo. Pero ang ating pagsikapan, itong trabaho natin na para po sa spiritual na buhay natin, ito po ang pagdating po ng panahon na bigyan ng ating pala ng Panginoon na ito po buhay na walang hanggang. So ito mga kapatid, palagaan natin kung paano natin ito makamtan ang buhay na walang hanggang. So yan po ang pinakasentro, no, na mensahe ng Diyos sa atin, kaligtasan talaga. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi po ating bansag, no? Bansag pastor, pari, tagapagturo, manampalataya. Hindi po yan ang nagbigay ng kaligtasan. Ang salita po. Paano pari, tagapagturo, pastor, manampalataya po tayo, pero ang salita ng Diyos, binibaliwala po natin. Hindi po natin makamtan ang kaligtasan sapagkat sa salita po tayo. Sa salita po mga kapatid, diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggang. Habang pinaninindigan niyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung gagawin niyo ito, may maipagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo. Dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. Amen. So ito talaga mga kapatid. Kaya bakit tayo mag-create ng video, magkapag-live tayo? Dahil po ito po ang nagbigay ng kaligtasan ng tao, ang salita ng Diyos. Paano makarating sa atin ang kaligtasan kung hindi makinig? Paano magawa natin ang utos ng Diyos kung wala tayo ng pakinggan? Mahirap po mga kapatid. Kaya itong ginawa natin, tayo po ay binigyan ng Panginoon pagkataon na maparating po sa atin ng mga hinirang niya ang kanyang mga salita. Kasi ang kanyang mga pinili noon pa man ay tinawag. Paano tayo tinawag, mga kapatid? Tayo mga hinirang, paano tayo tawagin? Kaya nga si Apostol Pablo nagpapatunay na mayroon siyang ipagmalaki sa pagbabalik ng Panginoon na sa atin po na sumusunod, tumutupad ng mga aral ng Diyos sa magitan ng mga propeta at mga apostol. Mayroon ipagmalaki siya. Sabi niya, mayroon ipagmalaki ako sa pagbabalik ng Panginoon. Diba? Yung po sinabi niya na ipagmalaki tayo ni Apostol Pablo dahil naging masunurin po tayo sa kanilang mga aral, hindi sa ating relihiyon. Habang pinaninindigan niyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung gagawin niyo ito, may maipagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo. Dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. Amen. Ito mga kapatid. Ito po. Confirm po ng Apostol Pablo, ipagmalaki tayo sa pagbalik ng Panginoon kung nanalig po tayo sa kanyang salita at pinanghawakan natin, pinanindigan natin itong aral ng mga apostol, mga kapatid. Kaya dapat, mga kapatid, panindigan natin ito. Ipaglaban natin ito. Itong aral mga apostol, dapat natin ito mga kapatid ay panghawakan. Sapagkat kung panghawakan natin itong aral ng mga apostol, ligtas tayo mga kapatid. Yan po ang sinabi ng Biblia. Na kung panghawakan natin ang aral ng mga apostol, ligtas tayo. Hindi po tayo mapahamak. 15:1-2 dito po sa unang Korinto. Pakinggan natin. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Ayan po ha, maliwanag po. Hindi kay pastor ako, pari ako, tagapagturo ako, hindi kay Christian ako pananampalataya, ligtas na tayo. Kung panghawakan natin ang aral, yan po ang nagbigay sa ating kaligtasan, ang aral, hindi po relihiyon, hindi bansag sa ating katayuan, kundi ang aral na panghawakan natin. Mga kapatid, ayon sa verse 2, sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. So maliban na lamang kung hindi tunay ating pananampalataya. Now, sino ba hindi tunay may pananampalataya? Ito pong nakikinig, mga kapatid, ng salita na hindi gumagawa. No? So, maging patay ang pananampalataya, kaya hindi tunay nga. No? May tunay, patay, hindi buhay. So, ang tunay pananampalataya, buhay na buhay sa paningin ng Diyos.
Kasi sinabi sa Santiago in chapter 2 verse 14, 18, 26. Pakinggan natin sinabi ni Apostol Santiago 2:14, 18, 26. Pakinggan natin to, sabi ni Apostol Santiago. Kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Naliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Ayan, ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, maliban na lamang kung hindi tunay ang pananampalataya. Ano pala itong hindi tunay ang pananampalataya? Balikan natin sa chapter 2:14 sa Santiago. Kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Maliligtas ba siya sa ganyang pananampalataya? Ang sabi sa Pablo, sabihin nito, ligtas kayo, maliban na lang kung hindi tunay ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, itong mga tao na hindi tunay pananampalataya, nakikinig lang, ngunit walang ginagawa. At sinasabi sila may pananampalataya, pero hindi totoo kasi wala silang ginagawa. Pero kung patunayan natin ang pananampalataya, mga kapatid, ang sabi sa 18 ni Apostol Santiago, Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? o di ba? Paano makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ayan po. So marami sa pananampalataya talaga, pero walang gawa. Kaya hindi po yan ang pananampalataya na tunay. Patay po na pananampalataya. Ayan, tuloy natin. Papakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. So sabi sa Santiago, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya hindi po, mga kapatid, lahat nagsasabing pananampalataya ay buhay. May pananampalataya na patay, may pananampalataya na hindi tunay, yun po ang patay. Yan po ang nakikinig ng salita, ngunit hindi ginagawa. 26, pakinggan natin dito sa 26. Paanong patay ang katawang walang espiritu? Patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Ayan, hindi tunay. Patay na pananampalataya dahil walang gawa. So yan, mga kapatid, ang dapat malaman natin. Kung nasa buhay ng pananampalataya, so mga kapatid, isamahan natin ito ng mabuting gawa. Kasi nais natin patunayan na mayroon tayong pananampalataya. Kaya huwag na natin ipagmalaki ang pananampalataya natin kung walang gawa, mabuting gawa. Kasi marami na sumampalataya lang ngayon pero walang mabuting gawa. Kasi ang sabi nga ng Biblia, ang sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero mga kapatid, hindi sumampalataya lang tayo na walang gawa. Kasi maaaring mamatay po ang pananampalataya na yan kung walang gawa. So yan po ang sinabi po na banal na aklat dito po sa Santiago 2:26. Kung paano patay ang katawan, nahiwalay ang espiritu, ganun ang pananampalataya na walang gawa, patay ang pananampalataya. So yan, mga kapatid, ang dapat natin malaman na babalik ang Panginoon ayon sa ating key verse, isa John 14 in verse 3. Kung mahanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandoon din kayo. So yan, mga kapatid, ang ating inasahan. Now, habang naghintay tayo, mga kapatid, ng dakila na tagapagligtas na Jesucristo, ito naman ang sabi ni Tito, mga kapatid, dito po sa kapitulo kung talata 2, talata 11 hanggang sa 13. Pakinggan natin si Tito. Ganito po ang sinabi ni Tito, mga kapatid. Hallelujah. Sa 2:11-13 dito po sa Tito. Pakinggan natin, mga kapatid, ito po ang sinabi na ating lingkod ng Panginoon na si Tito. Pagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay nahayag na sa lahat ng tao. Mga kapatid, bumasa tayo ng kaligtasan na ito, biyaya kasi ito, ay nahayag na sa lahat ng tao. Anong inahayag ng Espiritu Santo sa managhintay ng kaligtasan at ng biyaya na ito? Chapter 2 verse 12-13. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos,
matuwid at makadiyos. Ayan po ha. Ayan po ang biyaya, nagbibigay ng kaligtasan. Nagtuturo sa atin sa pagtalikod, no? Sa makamundong pagnanasa. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. O ayan po mga kapatid, ang Biblia nagsasabi, naghintay tayo sa kaligtasan na ito, dapat mamuhay tayo na hindi po tayo mga kapatid makamundong at may pagnanasa, kundi talikuran natin yan, makamundong pagnanasa at mamuhay ng maayos, makadiyos at matuwid mga kapatid. Yan mga kapatid ang pinakamalaga, no? Maayos, makadiyos na pamumuhay ang ating kailangan. Huwag na tayo mga kapatid, palinlan sa limutan, sapagkat ang naghihintay po ng pagparito ng Panginoon, talagang kailangan natin itong pamumuhay na ganito. Iwasan ang makamundong pagnanasa. Mga kapatid, tandaan po natin, kundi mamuhay tayo ng maayos at makadiyos. Yan po ang sinabi ni Tito sa kanyang sulat na ang biyaya talaga ng Diyos ay nahayag na po, na ito ay nagbigay ng kaligtasan, nahayag na po sa lahat ng tao. So wala na po tayong maidahilan sa araw ng paghukom, sa araw ng ating pag-alis sa limutan, ay talagang makikita natin talaga ang ating kahantungan. Kaya habang buhay pa tayo, ay pinasikapan po natin mga kapatid na sana po ay itong salita ng Diyos na parating natin sa buong sanlibutan, sapagkat ayon ng Panginoon na ang ating pagkahinirang ay hindi mawala ay ito po ay mawala ng kapuluhan, kundi ito po ay mapakinabangan natin. Dahil po ito po ang purpose na parito ang anak ng Diyos, na parito po atin Panginoon Kristo, para po tayo mga kapatid ay magkaisa sa panampalataya sa Kanya. At yung po sinabi sa Ephesians in chapter 2 in verse 8 up to 9, na ito habag ng Diyos, biyaya ito, at maligtas tayo dito sa ating pananampalataya, no? Sa ating Panginoon Kristo. Ito ay sinabi po dahil sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay naligtas tayo. At ito po dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, na ito po ay kaloob ito ng Diyos, hindi po sa ating gawa. Kaloob ito sa verse 9, hindi nakasalalay ito sa mabuti niyong gawa para walang isang mapagmalaki sino man. Kaya nga, sumunod lang po tayo ng aral ng Diyos. Hindi po tayo nang malaki, tama na ito, may reliyon ako, simba ako, nanalangin naman ako. Hindi po. Hindi po yung gawa natin basihan, ang aral po. Kaya Jesus Pablo sabi talaga sa 1 Corinthians 15 verse 1 at 2 na sumitan nito, ligtas kayo kung panghawakan ninyo ang magandang balita na ipangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung hindi tunay ang inyong panampalataya. Pakinggan natin si Ephesians chapter 2 verse 8 up to 9. Yung kapatid, pakinggan po natin sa chapter 2 verse 8 up to 9 sa Ephesians. Naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Kasi may mga tao ngayon mga kapatid na parang perpekto na, no, sa sarili ng mga mata, pero hindi pa hugas ang kasalanan. So yan ibig sabihin, hindi nakasalalay ito sa mabuting gawa. Kasi kung asa natin ang gawa natin, hindi pa rin tayo magkaroon ng kaligtasan. Kasi ang gawa lang natin mga kapatid, hindi mapatawad ang ating mga ginawang kamalian. So, ang nagbigay sa ating kapatawaran po, ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Yan mga kapatid ang pinakamahalaga malaman po natin. Kaya bakit sinabi ng Apostol Pablo na hindi ito nakasalalay sa ating gawa? Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Tama, kasi si Haring Solomon, sinabi niya sa Proverbs in chapter 30 in verse 12, ganito po ang minsan ang tao. Akala niya sa sarili niyang paningin, sa kanyang paningin ay tunay siyang perpekto. Ganun po ibig sabihin. Akala natin tama na ito. Kahit may aral ang Diyos na ginagawa, basta tama na sa Kanya. Pero hindi po, dahil ganyan po na may mabuting gawa tayo, ligtas tayo. Kasi minsan po umasa tayo mabuting gawa, pero akala natin perfect na tayo.
Pero hindi pala hugas ang ating karumihan. Pakinggan natin mga kapatid sa 30:12 sa Proverbio. May mga tao na ang tingin sa sarili ay tunay na perpekto. Ngunit ang totoo, ang buhay nila ay madumi. Di ba? So kahit na kung sabihin natin, tama na ito. At linggo-linggo ako nagsamba, pastor. Mayroon naman kaming relihiyon, mayroon naman kaming natutunan sa salita ng Diyos. Pero ating natutunan, hindi natin ginagawa. Ayun po ang ibig sabihin. Kasi sa ating mabuting gawa po ito ng pagsunod ng kalooban ng Diyos. Kaya tinuturuan lang po tayo paano magkaroon ng kaligtasan sa ating panampalataya sa ating Pinagkristo. At hindi sariling gawa natin, kundi ang Panginoon si Kristo po ang nagpapako sa cross. Hindi po tayo kaligtasan po tayo dahil na matuwid na talaga ako, perfecto na ako. Pero may ganyan po ang minsan sa mata ng tao, pero hindi pa hugas. May mga tao na ang tingin sa sarili ay tunay na perpekto. Ngunit ang totoo, ang buhay nila ay madumi. So hindi pa sila hugas ng kasalanan kasi marumi pa rin kahit perfecto sa kanyang paningin. Ganun po ang salibutan. Kaya itong kaligtasan natin, habag, biyaya ito. Bigay lang po ito. So pagkasabihin ng Diyos, pinaparito niya ang kanyang kaisa-isang anak. Para po tayo, lahat ng sumampalataya, hindi mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon ang panampalataya, kapatid, tandaan po natin, may patay at may buhay. May buhay na panampalataya. Kapatid, na ibig sabihin, sinasamahan ng gawa. At may patay na panampalataya, yun po ang nagsasalita lang na may panampalataya, walang gawa. Patay po ng panampalataya yun. Ang panampalataya na tunay, itong sinasamahan ng gawa. Ang sabi ni Santiago sa 2:18, ikaw nagsasabi may panampalataya ka at ako may gawa na naman. Na ipakita mo sa akin ang iyong panampalataya, sumigitan ng mabuting gawa. At ipakita ko sa iyo ang aking panampalataya na may kasamang mabuting gawa. So sabi nila, pastor, biyaya lang daw ito. Kaya hindi mo alam ano ang biyaya. Ang biyaya ang tuturo nga. Sinabi po sa Tito, mga kapatid, Kapitulo 2, Katalata 2, Kabanata 2, Talata 12, na nagtuturo sa pagtalikod sa makamundong pamumuhay, itong pagnanasa, at mamuhay tayo sa mundong ito na maayos, makadiyos at matuwid. So yan po mga kapatid ang naghintay ng biyaya. Habang hintay natin sa verse 13, sa Tito Kabanata 2, Talata 13, na habang naghintay tayo sa dakilang Diyos na tagapagligtas na walang iba ang atin Panginoon Kristo. Yan po mga kapatid ang magandang balita para sa atin. Now, sinabi mo naghintay ka ng biyaya. Pero hindi sinabi naghintay ka lang, okay lang pastor. Sinabi nga ito, hindi mabuti sa atin yung sariling gawa. Totoo yan, kaya kung gawa-gawa mo lang yan, magkamali pa rin tayo. Pero kung sumunod tayo ng utos ng Diyos, ayan ang kasiguruan. Pero kung sabihin mo lang, tama na ito. May daan nga daw matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo kamatayan. Ibig sabihin, parang umaasa na po tayo sa sarili nating kakayahan. Pero ang aral ng Diyos, napaliwala po natin. Now, 14:12, dito po sa Proverbs pa rin. Maaaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid. Ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Diba? Maari, tingin mo sa iyong sarili na ang daan tinatahak mo ay matuwid. Pero kamatayan pala ang dulo nito. Diba? May umasa ng relihiyon, umasa ng tradisyon, umaasa ng mga gawain, umaasa ng karunungan, umasa naman kahit anuman ng kanyang inasahan. Pero ang dulo pala kamatayan. Bakit? Itong mayaman na sabihin natin, abundan po siya. Marami po siyang kayamanan na habang siya nabubuhay, ang sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo, sa buhay ka pa, nagkaroon ka ng maraming bagay. Si Lazaro naman ay naghihirap, ngunit inaalyo siya dito. Lucas 22, chapter 16, verse 22, hanggang po sa 26. Pakinggan natin na, ito po, ang sinabi ng Biblia, 16:22-26. Ganito po. Kaya marami talaga ang umaasa na lang po. Umaasa, pero bandang huli, kamatayan pala ang kahantungan. Matay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin.
Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. 25. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. 26. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Sinabi pa ng mayaman, Ayun mga kapatid, tanda po natin, ito, nagmamakaawa ang isang mayaman. Now, di ba sabi ni Haring Solomon na may daan dumatuwid sa mata ng tao, pero ang dulo kamatayan. Now, akala ng mayaman, tama na yun, mayaman siya. Kung namatay siya, nandoon siya nag-alab na apoy. Si Lazaro naman naghihirap, nandoon po sa paraiso ng kaluluwa na inaalyo po ng Diyos. Ganun po ang kalagayan natin. Na umaasal man tayo talaga ng buhay na malanggang. Pero mga kapatid, ang buhay na malanggang na ito, minsan po inasahan lang po. Pero ang totoo, napakalayo siguro na makamtan natin ito. Dahil po, sa ating pumuhay ngayon, totoo nga, biyaya ito ng Diyos. Hindi sa atin mabuting gawa. Kasi kung magpabuti-buti lang tayo, magkasala pa rin tayo. Pero ang kabutihan natin na sumunod tayo ng salita ng Diyos, yun po ang kabutihan na may maasahan. Di ba? City 21 sa Mateo, hindi na lahat tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit. Yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Now, kung tuparin natin, yun po ang sigurado. Paano sabihin natin, Pastor, biyaya lang ito, Pastor, sinabi ito hindi sa ating gawa. Matulog ka na lang. Matulog ka na lang, hintay ka na lang. Hindi po ganyan. Kaya nga, tinuturuan tayo. Ano ang tama na pumuhay? Kaya tama si Tito na ang biyaya na ito, nagbibigay ng kaligtasan, ay nahayag sa lahat ng tao. Ayon sa Tito, Kabanata 2, Talata 11. Sa 12, ang biyaya na ito, na nahayag sa mga tao, nagtuturo. Hindi na inasala itong biyaya na ito. Nagtuturo nga. Kung may tinuturo, mayroon kang gagawin. Paano sabihin mo, may tinuturuan ako, wala kang ginagawa? Paano mo sabihin na tupad mo yon? Kung may turo, may gagawin. Anong turo? Matulog ka lang. Simba ka lang. Makinig ka lang. Magbasa ka ng Biblia lang. Hindi. Gawa. Nagtuturo sa pagtalikod. Sa makamundong pagnanasa. At mamuhay tayo sa libutan na ito, sa mundong ito, na matuwid, maayos, makadiyos. Ngayon, ang question, ang tanong, talagang ito na ating pumuhay talaga. Nasunod ba talaga natin ang kalooban ng Diyos? Kung umasa lang tayo na sinabi ng si Pablo sa 2:8 sa Episo. Di ba maraming umasa sa bersikulo na talata na ito? No, kabanata nito, marami pong umasa lang dito. Pastor, hindi mabuting gawa, kaya okay na ito. Nagbasa lang kami, simba lang kami. Ating pumuhay, about. No? Kumusta ating pamuhay? Talagang hanggang lang sa pagsamba, ligtas ka na? Wala tayong mabasa. Kung magsimba ka lang, ligtas ka na. Sa pagsimba, tinuruan tayo ng ating Diyos Ama kung ano ang gagawin bilang mga anak. Diba sa ating pamahay, ang ating mga tinuturuan natin tamang pa ugali, tamang pamuhay sa labas, hindi po tayo ang hanapin ng mga tagalabas. Sino magulang nito? Napakasama naman bata na ito, walang galang, di ba? Sino hinahanap? Di ba ang magulang? Kaya nung anak ito, napakawalang galang bata na ito. Ating Diyos Ama, ganun ba? Pabayaan lang tayong mga anak na lapastangan ang ating Diyos Ama dahil sa atin bilang mga anak? Hindi naman siguro. Kaya tinuturuan tayo, sinabi sa Biblia sa Hebrew chapter 12 in verse 5 up to 9. Pakinggan natin ano ang turing sa atin ng Diyos? Mga anak. Dahil mga anak, tinuturuan po tayo. Na ngayon, kung may turo, may ginagawa ka. Wala kang gawa, di parusa ka. Mga kapatid, pakinggan natin Hebrew chapter 12 verse 5 up to 9. Ito po sinabi ni Apostol Pablo.
Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Huwag kalimutan ha, pangaral. Pag may pinapangaral, may sinusunod. Hindi ka ng biyaya na ito dahil ang sabi ng biyaya talaga, hindi mabuting gawa, hindi sa iyo mabuting gawa. Totoo nga, kung magpabuti-buti ka lang, magkamali ka pa rin. Pero itong aral ng Diyos, dapat ito ganapin. Kasi bilang mga anak po tayo. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at Huwag mong balawala yung pagdisiplina. Ngayon, umasa ka na ng biyaya, yung disiplina, hindi mo ginagawa. Disiplina nga. Ang disiplina, tinuturo. Huwag papatay, huwag mangalunya, huwag makikiapid, huwag magsamba ng disdiusan, huwag maging bayot, maging tumboy, huwag mapagtunghayaw, huwag manira ng kapwa, huwag maglalasing, huwag maging sakim, at huwag mandarambong. At huwag magsinungaling. 10. Na ito mga kapatid, totoo ba talaga? Sinunod natin ito. Kasi disiplina ito para sa ating mga anak. May disiplina po. May tinuturo tayo. Tayo mga magulang, tinuturoan po natin ating mga anak sa tama. Di ba ganun din? Huwag kang papatay anak. Huwag kang maglalasing anak. Huwag kang magsimarsidiusan. Huwag kang maging bayot ha. O? Ang babae, huwag kang maging tomboy ha. Di ba ganun din tayo? Ang ating Panginoon Diyos Ama sa langit, baka binabalewala po natin. Mga kapatid, tuloy. huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Pero ang ating mga video, ang ating mga live, minsan po nakadaan nga pero nawala. Bakit? Nanghihina po. Grabe si Pastor naman. Ngayon lang ako nakatingin. Ako na ang tinatamaan, pinapatamaan. Hindi ako, nagsasalita lang ako dito. Ayon po sa kalooban ng Diyos. Salita ito ng Diyos, hindi po sa akin ito. Matamaan ka talaga kung ikaw ang matamaan. Kung ganun po may matamaan ka talaga. Pero kung matutuloy natin, napakasarap po pakinggan yung sapagkat habang nakikinig tayo, na tayo po ang tinutukoy ng Diyos na gumagawa dito, napakaganda po pakinggan kasi may pag-asa pala tayo ng kaligtasan nito. Pero kung ating pumuhay talaga ay salungat ng salita ng Diyos, tatamaan ka talaga. At at tinatamaan ka, scroll down mo na, umiwas ka na sa salita ng Diyos sapagkat masakit pakinggan. Disiplina lang po lang yan bilang mga anak. Huwag ninyong ipagmalasakit ito sa iyong sarili, sa iyong kalooban na grabe naman si Pastor. Ngayon ako sumasamba, ako nang tinatamaan. Alam ng Diyos na dapat kang patamaan para ma-realize mo at malalaman mo na hindi pala tama itong pumuhay natin. Verse 6 up to 7. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Dinisiplina ng minamahal, pinapalo ang tinuturing mga anak. Kaya wag mo sabihin, grabe si Pastor, ako naman lang ang natamaan, disiplina, palo lang po yan. Mabuti pa itong palo dito pa sa lupa kasi mabago pa tayo. Kung doon ka na sa impyerno itapon, mabago pa ka doon? Hindi ka na mabago doon. Impyerno na talaga. Dito, pinapalo, disiplina tayo bilang mga anak ng Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Kahit sa ating pagkapagkasalanan, itinutuloy pa rin tayong mga anak sapagkat naparito si Kristo para iligtas ang makasalanan. So, to God be the glory. Nakala siguro natin, grabe na Pastor talaga ang krimen na nagawa ko. Ang purpose na parito ang Panginoon Kristo para iligtas ang makasalanan. Mga kapatid, yung po sinabi po sa 1 Timothy in chapter 1 verse 15 to 16. Natapat ang pasabi, dapat niyo paniwalaan. Si Kristo Jesus na parito upang iligtas ang makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan, ang sabi ng Pablo. In verse 16, subalit subagitan ko, nahayag kung gaano kalaki ang habag ng Diyos. Biyaya ng Diyos sa atin. Di ba? Yun inasahan natin. Tinuturuan po tayo. Hindi kayo umaasa ka na sa sarili mong kakayahan. Umaasa ka na lang na sinabi talaga ni Apostol Pablo na biyaya lang ito. Simba lang tayo. Makinig lang tayo. Manalangin lang tayo. Ganon ba? Ang pagsamba, bilang mga anak, doon tayo disiplina ng Diyos. Si pastor, si father nagsasalita, si brother nagsasalita, si sister nagsasalita para matutunan natin ang aral ng Diyos Ama. Kasi itinuturing tayong mga anak, mga kapatid. Verse 7. Isin niyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Tiisin natin.
Masakit nga. Sa sunod linggo wala na. Simba siya ngayon, natamaan ng mensahe ng Diyos. Sa sunod linggo wala na. Grabe si pastor. Yun lang ang pagsamba ko. Parang na ako dinudurog sa upuan. Di ba? Hindi po ako ang dudurog sa inyong puso. Ang Diyos po ang dumudurog para maalis po yung mga bato natin, mga naramdaman. Puot sa ating kapwa. Pag nanasa ng salimutan, dudurugin niya ng Espiritu ng Diyos, salita ng Diyos, para maalis natin itong ating mga naramdaman na masama sa paningin ng Diyos. Dudurugin yan. Sa puso kasi nakatingin ang Diyos. Wala po sa labas natin. Sa puso nakatingin ang Diyos. Di ba sinabi sa 1 Samuel 16 verse 7, Samuel, huwag kang titingin sa katangkad o kagwapuhan ng tao o ano ma ang kanyang katayuan, sapagkat ang Diyos hindi tumitingin ayon sa pagtingin ng tao, sapagkat ang Diyos nakatingin sa puso. So yun po, kaya alam ng Diyos na itong ating pamumuhay talaga ay hindi karapat-dapat. Kaya pag pagsamba natin, si Father nagsasalita, ikaw natamaan. Si Pastor nagsasalita, ikaw natamaan. Sa suling wala na. Huwag mong baliwalain, mga kapatid. Tiisin lang natin. Isinyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo. Mahirap talaga tanggapin na ikaw pala ang natamaan ng salita ni Father, ni Pastor. Tiisin lang natin. Kasi napakaganda po ng biyaya ng Diyos na kahit makasalanan tayo, itinuturing tayong mga anak. Diba? Nagtago-tago kay nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya, doon sa mga kamag-anak, magtago-tago ka. Pero sa Diyos, hindi ka makatago. Kaya pagdating mo simbahan, ikaw ang tinatamaan ng salita ng Diyos. Dahil salungat ang pamuhay natin sa kalooban ng Diyos. Tatamaan ka talaga. Pero kung pagsamba mo, ang ibanghilyo ni Father, ni Pastor, ay nagawa mo, nagalak ang puso natin. To God be the glory. Lord, salamat. Ay nagawa ko pala ang iyong kalooban. So pag sinabi ng Biblia, sa 1 John chapter 2:29, alam natin siya'y matuwid, si Kristo. At lahat ng walang katuwiran, mga anak ng Diyos. Kung ngayon, nagsasabi si Father, si Pastor na huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, inangalunya ka kagabi, pumatay ka kagabi, inatamaan ka. Diba? Tatamaan ka talaga. Kasi pumatay ka, nangalunya ka. Huwag maging bayot, huwag maging tumboy. Ikaw tumboy, ikaw bayot, natamaan ka. Hindi sumamba ang bayot, hindi sumamba ang tumboy. So pagka tinamaan ni Father, ni Pastor, o hindi naman, ikaw ang natamaan kasi salungat ang pumuhay natin sa Panginoon. Yun ang dahilan. So tanggapin natin yan, disiplina po lang yan. Ayaw ng Diyos talaga, mapunta tayo sa impyerno. Gusto ng Diyos, mapunta tayo sa kanyang kaharian. Pero bakit mapunta sa impyerno ang tao? Ikaw lang kasi ang nasunod at umasa ka ng biyaya at nagpapatuloy ka pa rin sa paggawa ng kasamaan. Diba? Kapamakan talagang kantungan natin. Pero ang pagdisiplina ng Diyos, wag natin mga kapatid, sabi natin na wag natin damdamin. No? Wag natin damdamin sa ating damdamin na masakit talaga ang kunipaan ng Pastor. Ayaw ko na sumamba doon kasi parang na ako matutunaw sa upuan. Ang sabi ni Pastor, ako talaga ang tinatamaan niya. Diyos po ang nagdisiplina. Kaya tiisin natin yun. Isinyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Di ba? So, biblical po ito. Kaya huwag mong sisihin si Pastor, si Father. Grabe naman ni Father. Ngayon pala akong gusto ko susamba kasi gusto ko makinig. Ako pang tinamaan ni Father, ni Pastor. Hindi po. Ang Diyos po nagsalita. Sumigitan ni Father, sumigitan ni Pastor. Kaya huwag mong sisihin si Father, si Pastor, o sino pa man ng mga tagapagturo ng Biblia. No? Huwag mong sisihin sila. Huwag mong sisihin kami. Kasi nagsalita lang kami ng salita ng Diyos para disiplinahin po tayo. Hindi ikaw lang ang disiplina, tayong lahat ang patamaan ng Diyos para maramdaman natin kung gaano kasakit ang parusa ng Diyos. Sa puso po yan tumatagos. Hindi, ating magulang, sa labas po ang sakit, pero ang Diyos sa puso po. Sa puso ba? Anong sinabi sa Hebrews chapter 4, in verse 12? Ang salita ng Diyos, parang espada, dalawa ang patalim. Ito'y tatagos sa puso at kinapusuran ng ating kaluluwa na sumasiyasat ng ating pagkatao. Diba? Masakit nga pakinggan. Pero tanggapin natin dahil ang pagturing sa atin ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Tayo lang.
hindi natin ginagalang ang ating Ama na nasa langit. Yun po ang kaibahan. Itinuturing tayong anak ng Diyos, pero tayo dito sa lupa na bilang mga anak ng Diyos, hindi natin ginagalang ang ating Ama na sa langit. Yan ang dahilan, palo, disiplina, para matuto tayo. Huwag tayong mahatulan kasama ng salimutan. Verse 8. Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Ngayon, sangayon ka. Hindi ka pala tunay na anak ng Diyos. Anak ka sa labas. Sino po sa labas? Sa labas ng lungsod, sa labas ng paraiso ng Diyos, yun po ang tinatawag na impyerno. So anak ka pala sa labas, hindi ka anak ng Jerusalem na ating ina. Itong paraiso. Kasi ang ating ina, ang Jerusalem, ang paraiso ng Diyos sa langit. Now, kung hindi ka kasama ng paraiso na yan, nasa labas ka. Anong nasa labas? Yun po ang impyerno. Anak ka pala sa labas, anak ka ng dyablo. Kasi ang sa labas ng lungsod, nandoon mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Yun po ang impyerno na nakahanda po sa mga tao na parusahan ng Diyos sa araw ng paghukom. So wag naman. Hindi pala ito tunay na anak. Nagpanak-anakan lang tayo sa salimutan, hindi pala tayo tunay na anak. Wala tayong mamana. Kasi ang anak lang po ang makapagmana ng kaharian ng Diyos. Eh kung hindi tayo tunay na anak, sa labas, anak tayo sa labas, hindi tayo makapagmana ng kaharian ng Diyos. So wag natin hayaan na imbis kayo itinuloy tayong mga anak ng Diyos, tayo na po ang napapatunay, hindi tayo tunay na anak ng Diyos, anak tayo sa labas. So, ano ang maasahan natin na paraiso? Mga anak lang po ang makapasok dito. Dahil mga anak, tayo po mga kapatid ang makapagmana. Now, siguro, itong ating buhay sa limutan ngayon, lahat naman siguro ng tao nais ng kaligtasan. Pero ang problema, sa biyaya lang umaasa, pero wala pong gawa na matuwid. Yan po ang question sa ating bawat isa. So dapat matuto tayo. Verse 9. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo. At sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Diba? Now, kahit ating mga magulang dito sa lupa, disiplina po tayo. At sa kabila nito, inagalang natin sila. Kaya lalong dapat natin, mga kapatid, pagsikapan na ang disiplina ng ating Diyos Ama na sa langit, atin sundin para maging mabuti ang pamuhay po natin. E paano? Tanggap-tanggap na anak, pero pamuhay, hindi po naging masunurin sa Panginoon. So, sino ama natin? Ang dyablo. Pakinggan natin. Kung sabihin natin na anak tayo ng Diyos, dapat sumunod tayo sa mga aral na tinuturo ng Diyos. Pero, kung sabihin natin anak tayo ng Diyos, pero ang pamuhay natin hindi nakabuti sa Panginoon ng Diyos, anak tayo ng dyablo. Pakinggan na lang natin itong sinabi ng Biblia, mga kapatid. Dito po sa John in chapter 8 verse 44. Anak, ang sabi ng Kristo, ang ama ninyo ang dyablo. Bakit? Kahit anong aral niya po ng Kristo, hindi po siya tinatanggap ng mga Hudiyo na sa kanyang napalibot. Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. So, maging dyablo ang ating ama kung pamuhay natin ang sinusunod natin ang paraan ng dyablo. Mga patay, nangalunya, nakikiapid, nagsamba ng disdiyosan, bayo tumboy, mapagtunghayaw, nila ng kapwa, naglalasing, nagsinungaling, at saka itong sakim, mandarambong, 10. So, naging ama ang dyablo sapagkat, yan mga kapatid, kung ano ang aral ng Panginoon, hindi po nila tinatanggap. 8:43 dito sa John. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Kapag hindi mo tanggapin ang aral ngayon ng Panginoon, alam mo na kung kanino kang anak. Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Di ba? Pag hindi po natin tanggapin ang aral ng Diyos, bilang mga anak, disiplina po tayo, mamuhay tayo ng matuwid, mamuhay tayo ng makadiyos, at saka malinis. Kasi naghintay tayo ng dakilang araw ng pagliligtas ng dakilang Diyos
na walang iba ang ating Panginoon Kristo. Matuwid, maayos at makadiyos. At saka talikuran na ang makamundong pagnanasa. So bakit hindi tayo masusunod yan? Dahil ang ama natin ang dyablo. So wala tayong magawa. Kasi yun po ang sinabi ng Biblia na bakit ayaw niyo maniwala sa aral ko, ang ama ninyo ang dyablo. So meaning, sa ating panahon ngayon, sa live natin may nakatingin isa dalawa, minsan nawala. Sa ating mga video nakapo sa YouTube channel sa Facebook, salamat sa isa dalawa na viewers. Minsan walang viewers, okay lang. At least araw na hatol, dadalhin ito din ng Panginoon na itong salita niya nasa Facebook na po, nasa YouTube na po. Alam na po ng Diyos may YouTube ka, alam ng Diyos may Facebook ka, o anong social media. So alam na po ng Diyos lahat ng ating ginagawa, alam na po ng Diyos. At sa araw ng hatol, ibabalik yan ng Diyos sa atin. Ang tinatanim natin, aanihin po natin yan. Ayon po sa Galatians chapter 6 verse 7 na hindi natin malinla ang Diyos. Kung anong tinatanim ng tao, yan ang kanyang aanihin. Pakinggan natin sa city dito po sa Galatia. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So gusto mo aanin ng buhay na walang hanggang? So magtanim tayo ng kabutihan. Matuwid, maayos at makadiyos. Habang naghintay tayo ng dakilang araw ng pagliligtas ng atin Panginoon Kristo. Siya mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Huwag baliwalain sapagkat pag hindi tanggapin ang aral, anak tayo ng dyablo. Directly, walang pasikot-sikot, hindi relihiyon ating pinapangaral, hindi aking pagkapastor, karunungan ko, hindi. Ito yung pinapangaral ko. Ang salita ng Diyos nagbibigay sa pag-asa sapagkat ang sabi sa ating givers, ako'y babalik. Kung mahanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandoon din kayo. Yun ang pag-asa na buhay dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay. Yan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Tanda po natin, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay pa ang tao, may pag-asa. Huwag hayaan natin. Pagdilat ng mata, baka matulad tayo ng mayaman, nakita na sila sa road doon sa kabilang dako si Abraham nasa paraiso ng kaluluwa na siya naman nag-alab na apoy. Kapatid, huwag hayaan natin na matutulad tayo ng isang mayaman nang mamakawa si Abraham na sila sa road po yun sa bayan ng kanyang ama, may naman siyang kapatid na buhay, baka pati sila makapunta doon sa dako ng pagdurusa. Mga kapatid, may dako na po na magdurusa ang kaluluwa. May dako na po ng paraiso. Sila sa si Abraham at saka yung kriminal na pinangakuhan ng Panginoon ngayon, ikasama kita sa paraiso. Nandoon sila ngayon, naghintay na lang ng muling pagkabuhay para babalik sa katawan na itong katawan ay mabubulok, kapatid, na ito ang papasok sa paraiso ng Diyos tulad na ating inasahan. Sana ipagkaloob ng Diyos sa atin yan. Maraming salamat po sa lahat mga viewers natin, listeners dito sa YouTube channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan habang biyaya ng Diyos ay ating makamtan sumagitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Rito Maca, Apostolic Believers for Christ International. Consider to us, grace, mercy, and peace be with us by the Lord Jesus Christ. Amen.